Yan pong kalsada na yan ang papunta pong Mariwara. Naiayos na po yan. Yun nga lamang po sir, nung dumating po yung baha, nasira po yan siya ulit. Binigyan po yan ng pagkakataon ng barangay na magkaroon ng quarry dyan sa loob. Ngayon po sir, itong nagkukwari at ang barangay, meron po silang pag-uusap na sila na po ang bahalang mag-maintain ng kalsada. Walang karapatan ng barangay makipag-ugnayan dyan sa kung sino man yan sa quarry na hindi dumadaan kay Mayor. Hoy, makinig ka, Kap Roderick Quinto, Barangay Orduhan, Nara, Palawan, ha? Kung hindi ka natitinag sa Mayor mo, hindi ka natitinag sa gobernador mo, pues, ipinabitag ka na ng mga tao riyan. Kaya ikaw, Roderick Quinto, habang maaga, ayusin mo. Ngayon, kabilang linya po natin ngayon, nakikita natin ngayon si Glenda Mercado, ito yung nakikinig sa atin. Glenda, ito po yung nakakausap po natin dyan. Magandang umaga sa iyo, Glenda. Magandang umaga po, Sir Benson po. Okay. Glenda, well, matapos po namin maere yung reklamo dyan sa Nara, Palawan sa Barangay Bethlehem sa Orduha. Ano na nangyari? Kasi gusto kong kung kumilos na ba sila, nabulabog ata pati gobernador ninyo, mayor ninyo hanggang sa barangay. So, may nangyari na bang update? Ang sitwasyon po talaga ay ganun pa rin po. Tinatambakan po. Tapos hindi naman po nila napapaayos ng mahusay. Is mas lalo pa po kahirap sa amin, lalo na po kapag maulan. Tinatambakan po ng graba. Napakonti-konti naman po. May mga kitol din po doon, may mga equipment din po doon na kung minsan po ay nakatambay lang po. Sino ba ang kumilos dito? Yung mayor ba? Or sa tulong nitong barangay chairman? Nalilito ako. Nahihirapan tayo rito, ano? Sino ba talaga dapat dito? Kasi parang lumalabas, nakikipagtulungan lang daw ata siguro yung quarry dito. Sila nakasira ng daanan dyan. Parang ganun po talaga. Pero nakausap ko naman ng mayor. Ang sinabi naman ng mayor ninyo, titingnan nyo para maintindihan nyo. Ang dapat makipag-ugnayan dyan ay yung barangay chairman at ay yung kontraktor. Sige, bigyan natin ng pagkakataon. Sumagot naman itong kabarangay kapitan si Roderick Quinto. Magandang umaga sa iyo, Barangay Chairman Quinto. Sir, ano na pong update natin dito sa nangyaring, alam ko naman, parang sinabi ng Mayor, kung yung babalikan natin, na nasa sa iyong pakikipag-ugnayan dito sa kung sino man itong sa quarry, yung bang instructions? Tama ba tayo rito, Kap? Tama po sir, tayo din po ang nakipag-ugnayan po sa may-ari po ng quarry nasa taas po sa Mariwara at siya po yung katuwang po dapat natin dapat niya pong gawin tumulong po sa pagkatapos ng alsada at po sapagkat maliwanag pa po sa MOA na makapigyan ng permit. Okay. Sige sir, maiksi lang pong aking gusto maintindihan. So, kayo pong nakikipag-ugnayan, pinagkatiwala na ni Mayor sa inyo at doon sa sinasabing kontraktor ng quarry na dyan. Tama? Opo, sir. Alright. So, nagkaroon kayo ng formal na ugnayan ng ama ng bayan sa lugar ninyo na ikaw na ang mamamahala. Opo, sir. Okay, sige sir. Hahayaan ko muna itong aking co-host na si Carl, the Next Generation Bitag, tatanong sa iyo. Carl. Meron daw kayong naging kasunduan nitong kontraktor ng isang quarry. Tama po ba? Opo, sir. Okay. Ano ba yung status niyan, Kap? Sa ngayon po, sir, ito po, tama po yun, yung quarry outlet po, ay doon po pumupuka sa ngayon po na aggregate po na dahil sa kanila para po ilapay po sa kalsada. Kasi po ang kalsada po ay first time po na nagtrabaho. Okay. So, kumukuha sila yung mga bato-bato or graba doon sa kanilang quarry at doon inilalagay sa mismong kalye. Opo. Okay. Bakit hindi na lang gawa ng paraan na hukayin na lang siguro or ayusin na gawin na lang semento yung daan? Bakit kinakailangan patungan ng graba? Yung pong ilalim minsan ang lupa po siya na tulater. At yan po ay ang ulan. Ginagawa po nila para hindi na po magputik dahil lagi naman pumuputik pag tumata. Sige po, go ahead, sir. Kap, sa tulong ng kontraktor kaya napatungan natin to ng sinasabi nating magagraba, tama? Opo, sir. At sa mamamagitan ng mga truck ng mga kontratita, sila yung mga nasa likod ng pagsisira ng kalsada, tama? Opo. So dapat lang ayusin nila, wag yung tambak-tambak lang, parang kasi pag umulan naman yan, medyo lumalalim na naman, magkakaproblema tayo, di ba? Tama? Opo, sir. Si Mayor ba may ugnayan dito sa sinasabi nating kontraktor ng quarry? May narinig kasi ako, correct me if I'm wrong. Hindi kaya kontraktor ni Mayor or mga tao ni Mayor, kamag-anak ni Mayor? Parang ganun narinig ko, correct me if I'm wrong. Tama ba ako? Ito po alam
sir. Hindi mo alam. Alamin mo muna kasi baka nahihirapan ka kaya hindi ka pinapansin dahil unang nababangga mo rito. Kung nakikinig sa atin si Mayor Danao, kanina nasa linya, ngayon mahirap na tinatawagan, hindi na sumasagot. Dahil mukhang medyo alam niya naman siguro dahil pag ako nag-imbestiga, gusto ko malaman kasi baka naman kasi ako naman nakaabot sa aking pandinig o impormasyon na parang correct me if I'm wrong. Si Mayor daw at ang contractor medyo may connect. Hindi ko sure, sir. Taga dyan ka, hindi mo alam. Samantala ako, taga Maynila, alam ko. Bakit si Mayor parang medyo ipinapasa sa iyo? Hindi ba katakataka, ikaw barangay chairman at isa itaas mong mayor, hindi ba dapat si Mayor ang unang sasagot dito? Kasi kanina nasa ere, nag-aantay, biglang nawala. Ito naman, ako nagtatanong lang at hindi ako nag-aakusa. Sa base lang po sa pag-apply nila nun, sir, sila po ay nag-apply bilang hauler po. Sila nag-apply ng? Nung nag-apply, sir, ng quarry sa taas, sir, na nabili nila. Oo, alam ko kay Mayor yan, di ba? Yung lupa po, sir, nabili ni Mr. Rafi Austria nun, sir. So, kung si Rocky Austria ang nakabili ng lupa at siya nagka-quarry, kukuha siya ng permit kay Mayor, tama? Opo, opo. Tapos, kukuha rin siya ng permit sa barangay, tama? Opo. Nag-apply po sila ng endorsement, kaya sir. nga, syempre, ang kalsadang dadaanan ay barangay mo, tama? Tama po. Ang nasisira ng mga kalsada ay barangay mo, tama? Yes, sir. Ang perwisyo dulot nitong lintek na quarrying na dinadaanan, perwisyo, at sagabal para doon sa mga estudyante na hihirapan kung saan-saan sila sa asukal sila dumadaan. Ngayon, na-appreciate ko yung pagtambak ng sinasabing mga graba na yan. Pero dapat, total quarry naman siya at sinisira niyang ganyan. Bakit hindi niya lang medyo ispaltuhan pansamantala? At pagkatapos si Mayor na, provincial yan, baka pwede siya mag-request yan kay gobernador, di ba? Opo, yun na rin po yung nabanggit ko kanina sa kanya po. Ano sinabi niya? Na magtulungan po kami para maisaayos po ng Hindi mo dahil magtulungan. Wala kang kapangyarihan tulad ng kapangyarihan ni Mayor. Sa ibaba ka ni Mayor eh. Naghati na ba kayo ni Mayor ng kanyang kapangyarihan? Hati na kayo? Hindi naman po. Okay, hindi. Kap, madali sa aking lumipad ng Palawan. Ano tong contractor dito? Rock Trading and Construction, kaya Rafi Austria. Yan ba ang construction ninyo? Construction. Sige, ganito lang. Dahil si Mayor na meeting sa Manila, ang kanyang constituent nasa Nara, sino bang binibisita niya rito sa Maynila? Alam mo ba yung Mayor mo nasa Manila raw? Hoy, Mayor, kung nakikinig ka, nasa Manila ka pala, kita tayo. Usap tayo sa harap ng camera, iniimbita ka na rito. Total, nandito ka na naman. At si Gobernador naman, Gobernadora, na asawa ni dating Congressman Pipito Alvarez, na asawa ngayon itong siguro ami or anak. Salamat po sa inyong letter, but that's not good enough. What's good enough is, wag nyo ipasa na parang hindi sa amin yan. You're still serving the entire province of Palawan. You do not say that next time, Governor Alvarez. I demand more of your service on behalf of the Filipino people to tell you exactly, do not complain, do not pass the buck to others. Take responsibility and take accountability in the first place. You are, if you're the governor, the mother of the province. We're talking of a small municipality, and it's just one of the municipality of the province. So it's still part and parcel of your jurisdiction. Do not pass the buck. Hindi po pwede yan. Nagkakaintindihan pa tayo rito. Kilos pronto dahil yan mga tao niyan, mga taga-Palawan yan. Kami naman, wala kaming restriction kahit saang lupalop ng Pilipinas. Kapag lumapit sa amin, ipapadating namin sa inyo. Pero kung medyo nagkakaroon tayo ng kunting bureaucracia rito, hindi ko tinatanggap yan. Public service para sa publiko. Kami po, nagko-community service kasi hindi po kami mga public officials. We don't work in a public office and we don't use public funds. We use our own funds, courtesy of our, the people, the sponsors and everything for this good cause, the public service. Pagsilbihan ng tao. Next time, pag sumagot po kayo, do it, idaan nyo muna doon sa inyong abogado para nang sa ganun, medyo maganda ang dating, maganda ang rehistro. Kasi kung puro kayo palusot, kakalkalin ko hanggat magising kayo. Ito po yung saysay namin. Ngayon, Kap, inaasahan ko, tatawagan mo si Mayor Rafi Austria, kung nakikinig ka, alam ko naman siguro, ito yung construction company, Rock Trading and Construction, sisilipin namin yan. Kasi kung hindi, nakakasira ka ng kalsada dyan sa munisipyo na yan,
obligasyon mo, ayusin ang sinira mo. Kasi ang ginagawa mo, ang negosyo mo, nakakaperwisyo ka sa tao. Kung ang negosyo mo ay medyo nagiging perwisyo, nagiging kalbaryo ang buhay ng iba, kaya lumalapit sa amin, pakigawa na lang ng paraan. Kasi kung hindi, i-research namin yung iyong construction company, titingnan namin lahat kung anong mga nagawa mo. At para makita natin magkaliwanagan para sa susunod, total na ipabitag ka na, ayusin mo. Kap, okay ka ba dyan? Yes, sir. O, pagkasabi mo sa mayor mo, Glenda, Mercado, nandiyan ka pa. O, anong say mo sa sinasabi ko? Maraming salamat po. Kaya po ako lumapit sa inyo dahil alam ko naman kung hindi nyo titigilan. Eh, talagang hindi kami titigil. Alright, maraming salamat, Car. What do you have? Alright. What do you think of this? Well, Ano nakikita? Siguro naman, ang sa tingin ko ay following the statement dun sa governor tsaka dun sa mga sinasabi ng mayor na kung saan si mayor tinuturo si kapitan and then ngayon naman ang provincial office ay hindi sinasabi na ito ay isang national road, hindi daw sa kanila pero ginagawa na daw nila ng paraan. Pero kung kami siguro ang tatanungin, kung may problema na ganyan, kung saan ang isang quarry na pagmamayari daw umano ng isang Rafi Austria, isn't it na dapat gawan ng sinasabing construction company niyan or quarry company niyan ng paraan itong sinasabing kalsada dahil nakasira, sila may responsibilidad. Di ba dapat sila na lang magdo-donate in behalf of serving the community as well dahil sila naman ay nakikinabang dun sa sinasabing komunidad niya. Sir Ben. Abay, teka muna. Para sa mga kontratista, binabawasan mong ganansya. Alam mo yung ganansya? So, parang, teka muna. Simple lang po sa amin, pinapagaan lang po namin sa inyo. Pero pinupukaw po namin kayo kung ano po talaga ang ibig sabihin ng serbisyo publiko. Para doon sa mga naninirbi, hindi po kami mga public servant. We'll do it again. Pinalakas, pinalawak. Ito po yung sinasabing the new look ng Ipabitag Mo Help Desk.